Ayan, meron tayo ditong tinapay. Ang gagawin na natin is, tatanggalin natin yung gilid. Ayan. Tapos, yung ating tinapay gamit ang ating rolling pin. Ayan. Dapat yung manipis na manipis para ayan, na-flatten na natin yung ating tinapay. Mayroon tayo ditong 4 na piraso. Ayan, ganyan siya kanipis. Ayan. Nasa sa inyo yun kung gusto nyo yung damihan or ano. Ito muna ang ginawa ko. 4 lang muna. Tapos, ngayon ang gagawin na natin is, babalatan na natin yung ating saging. Ayan. Yung balat, huwag nyong itatapon kasi alam nyo, pwede yung gawing sa mukha. Ayan. Pwede yan natin gawing pang ano sa mukha natin. Wala tayong ditong masasayang, no? Ganyan lang tayo, dapat madiskarte lang. Pag sa mukha naman, ito lang yung tatanggalin, no? Yan. Tapos, ikuskus niyo sa mukha nyo. Hindi ko alam kung paano yun, basta nakita ko. Tapos, gagawin na lang natin sa saging is, hahatiin, ay puputulin natin. Tapos, tsaka natin hahatiin. Ayan. Ganun din. Yung medyo, ano siya, naka-curve. Bawasan natin ng ano para hindi mahirap doon sa, pero ito, kakainin na natin ito syempre. Yan, ibibit na natin yung ating itlog. Isa lang yan. Pero itry kong magdugtong kung mahaba siya, kung itry natin dugtongin nga. Bali, maliliit kasi yung slice bread na nabili ko. Kaya ang gagawin natin ngayon ay pagdugtungin natin para maging lumaki siya onte, no? Try natin. Pero mayroon naman karamihan sa Pinas yung slice bread is di ba, malalaki. Ayan. Tapos, andito na yung ating tinapay. Buti siguro, i-try natin i-slice ng medyo maninipis. Para hindi siya, yan. Try natin ganito. Yan, as usual. Ganun pa rin yung gagawin natin. Yan. Ay, ganito pala dapat siya. Dapat pala siya pagdugtungin. Yung dalawang, yung dalawang tinapay natin. Dapat pala siya pagdugtungin. Ayan lang siya. Ito pala, mas okay pala to. Maliit yung... Ayan, mayroon na tayong nagawang 4. Ayan. Yung ginawa ko, pinagdugtong ko yung dalawang ng tinapay kasi maliliit siya. Ito lang yung pag-isa. Ganito lang siya kaliit. Ayan. Kaya ginawa ko, pinagdugtong ko para lumapad siya. Ayan. Tapos gagawin natin ngayon ay lalagyan natin lalagyan naman natin ng itlog. Yung din natin kanina, yun din lalagyan natin. Tapos, papagulong lang natin sa breadcrumbs. Yan. Yan lang.
Same procedure ulit tayo. Mas okay. Mas ano kasi sa air fryer, hindi ka nagagamit ng oil. Dun sa mga maano dyan sa cholesterol, di mag air fryer na tayo kung meron. Kung wala, okay lang. Prito nyo na lang. Ganun lang yun. Ubusin na natin yung breadcrumbs natin kasi wala na eh. Ito na rin lang naman. Ubusin na natin. Ayan, ito na guys. Ayan, ito na guys. Ipiprito na natin. Diba? Meron na tayong nagawang 4 at kalahati. Kalahati is yung isa. Yung isa ay maliit. Yeah, lutuin na natin sa air fryer. Ayan na guys. Pero hindi siya kasya lahat. Kaya ilalagay muna lang natin sila sa 160 para hindi masyadong mabigla sa apoy, sa init. Tapos, yan, 160 muna tayo. Para alalay lang yung init niya. Tapos, mamaya, balik na rin. Silip-silipin na lang natin pag medyo brown na. Tsaka natin, balik na rin yan. Ayan, pag medyo nag-golden brown na siya, balik na rin na natin, no? Para yung sa likod naman yung ating lulutuin. Yan. Kaya mas okay talaga pag medyo hinaan natin yung apoy natin yung natin. Huwag masyadong mainit kasi para hindi siya mabigla pagkaluto. Ayan. Ilagay na natin yung isa kanina na hindi pa natin nailagay. Yan. Tapos, always din lang natin silip-silipin kung brown na siya. Ayan, nandito na ang ating finished product. Ayan. Ayan, ito na guys. Bango. Ito na yung ating finished product. Ayan. I-try na natin ngayon kung anong lasa. Try natin yung maliit. Parang promise. Parang mag-order ka sa Jollibee. Kasi yung ganito niya, crunchy. Sarap. Thank you so much guys for watching and hope you like it. At sana i-try nyo din to guys. Promise, masarap.